may isang post tayo sa Facebook o sa isang group sa Facebook sa mga Honda Click na nirereklamo ko yung side stand ng Honda Click kasi sobrang parang dadapa na para mababagsak na yung ating motor, ano. So nakita ko dun sa comment section na marami nakakaranas din pala na to. So parang problema na rin pala siya yung Honda Click or dahil parang masyadong maiksi yung kanyang side stand. So iba't ibang suggestion syempre ang mga nakuha natin doon. Isa lang din naman naisip ko na solusyon dahil nga maiksi, syempre pahabain. So paano pahabain? Bibili ng aftermarket na side stand. So kailangan natin ng mas mahaba na side stand. And karamihan sa mas mahaba na side stand sa pang Honda Click ay mga hang na pang 17 ang gulong. Ayan, so yung gulong kasi natin, syempre, naka 14 pa rin tayo. At, wala, parang ganun lang din, stock lang din. Pero, yun nga, nakita nyo, is sobrang tilt ng ating motor. So, parang ganun nga, parang mababagsak na siya. And then, ito, papakita ko, sa side stand ko siya. Ayan, so, ayan yung motor natin. So, hindi na siya ganun kahigang-higa. So, nakita nyo na siguro yung side stand natin. Ito ay generic na side stand. Chrome lang to, no? Metal chrome lang siya. At itong side stand na to ay universal. So, ibig sabihin, so kahit sa ang motor pa pwede. Kaya meron din siyang ano rito eh. May lawit din dito sa likod kasi nga universal siya. And ito same lang to sa stock. Dahil nga mas mahaba to. Andito yung tusok. Yan, so para makita nyo ng maayos. Ay, spring kasama, yung spring na to kasama to doon sa nakuha natin, ano. So yung plane na to medyo mauga, normal yan kahit sa stock, ganyan din siya. Kasi kailangan niya ng space para makagalaw. And ito nga yung spring kasama to sa dito. Actually may bolt and nut na rin siyang kasama, pero ang ginamit natin ay hindi pa pala natin nahigpitan to. Ginamit natin yung stock natin. So, higpitan ko lang to. And may isa lang akong nakita dito na syempre medyo malayo sa sa stock, no. Pero papakita ko sa inyo. Yeah. So, ginamit lang natin tools dito ay ito. 8mm tsaka 14mm. Pwedeng open naman. So, kung anong gusto nyo. Ito lang ang meron ako eh. So, ayan. So, ito, 10mm, tanggalin muna natin to. So, ito, natanggalan natin yung, ayan, 10mm bolt. So, ito na. Ito yung sinasabi ko na kaibahan, syempre. Stock pa rin ang gagamitin natin kasi walang ganito yung kasamang bolt niya, no? Walang butas. And, ito. Ayan. So, makita nyo, may espasyo yan. Mas manipis to para sa stock. Pero kung titingnan mo naman, makapal-kapal naman. Kaya hanggang dyan lang din ang inabot. Pero nakita nyo naman, kahit nakalagay to, kahit nakalagay yan, okay na okay pa rin. Magana. Ayan. I-start natin para makita nyo lang gumagana siya. Matay. Siyempre, dahil nakababa na yung side stand. So, working pa rin yung ating kill switch sa ating side stand, ano. So pa. Try natin ulit. Start natin. Start. Wala. So, kapag binaba natin, tinaas natin itong side stand. Ayan. All goods. Syempre alam ko yung quality nito is hindi katulad ng stock. Pero ito is binili ko lang din naman talaga is para masubukan yung sukat na 22mm is okay na ba? Hindi na ba siya yung sobrang tayo-tayo na parang babagsak sa kabila, or sakto lang na katulad niya na to. Nakatilt siya pero hindi siya yung parang sobrang tilt at hindi rin siya nakadiretsong tayo lang. So, ibig sabihin sa 22 cm na side stand,
ito yung saktong side stand para sa Honda Click natin. Ano. Yun ang hahanapin natin. Dagdag ko lang sa mga naka V3 na Honda Click. Isa-isa to sa na-suggest dun sa comment section. Dahil iba nga yung mga side stand sa mga V3, merong butas yun. Kailangan nyo ng syempre side stand din na merong butas para gumana yung kill switch. Pero ibihira pa rin yung merong mahabang side stand na merong ganon. So ibang suggestion is naglalagay ng sapatos or shoes dun sa may pinakapaanan ng side stand. That way, kahit paano, siguro mga 1 cm tataas ng bahagya yung inyong mga motor o kahit naka side stand. And isa ring nakikita ko, so hindi naman to masyadong na suggest doon. So isa kong napansin, kapag ka nag-lowered kayo, syempre, pababa yung motor, yung side stand, maging akma dun sa height ng motor. Dahil nga, naka-lowered na. Sabi nyo, nag-gets nyo na siguro. Yun lang din napansin ko dahil may mga kasamahan tayo dito, mga naka V3, at nag-lowered sila para gano'n ang mangyayari sa kanilang side stand. Personally, hindi ko rin kasi gusto mag-lowered either dun sa Mio or dun sa Honda Click. And nasa subdivision din kasi tayo. Alam mo, karamihan naman siguro makakaintindi dyan sa mga nakatira din sa subdivision na maraming humps sa subdivision, at ang mga humps na to dito sa amin, hindi ko sure sa ibang lugar, dito sa amin kasi yung mga humps parang kanya-kanya ng gawa, so iba-iba yung sukat ng humps dito. So merong mababa, merong makitid, merong mataas, merong malapad. So, iba-iba. And kapag nag-lowered tayo, may tendency kasi na sumayad dun mismo. Ingatan ko lang din pinakailalim. Baka masiraan tayo dyan. So, dapat natin tandaan kung sakali na or kung hindi nyo rin trip na mag-lowered, pwede tayong maglagay ng shoe or sapatos dun sa ating side stand. Maybe tataas siya na at least 1 cm from stock na 20 cm magiging 21 cm, or merong aftermarket na 22 cm. So nasa inyo na yun kung gusto nyo yung black lang din, yung chrome, or yung stainless. So stainless kasi wala pa akong makita talaga, unless magpapasadya tayo ng 22 cm na stainless steel, as in stainless talaga. Ganun nga, baka magpasadya tayo kung sakali, stainless steel na 22 cm. Para sa akin, okay na yung 22 cm para sa stock height ng motor natin. Yun ang hahanapin nyo kung sakali, ano.